Siya kang nagbigay sa akin ng USB. O para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Ako, mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi ko nila nakuha yung bagay na yan. So, magandang araw po muli mga kapatid. And ito po yung makakapasok lamang ho ng mga balita na kung saan Joel Chua abay pumunta na sa opisina mismo ni Mayor Isko Moreno. Ano kaya ang mga susunod mga kababayan na mangyayari? And BBM, di umano ay mayroong binigay na USB kay Rodante Marcoleta. Naku po, ano kaya din ang laman ito? Ang dami ho nating aabangan mga kababayan. Sa gitna po ito ng ginagawang investigasyon patungkol po dito sa mga flood control, mga palpak na mga flood control. No? But bago natin mga kababayan i-play itong video ni Senador Marcoleta at yung pag-uusap nitong dalawang itong congressman at si Mayor Isko, don't forget to like, share, and subscribe. And mag-comment din po kayo kung ano yung inyong mga opinion, no? Patungkol sa mga nangyayari po sa bansa po natin, mga kababayan. Kani-kanina lamang ho umulan, and naranasan na naman po ng ating mga kababayan yung matinding pagbaha, no? Dahil nga sa dulot dyan sa mga palpako ng mga flood control. But unahin muna natin, mga kababayan, itong bago kay Senador Marcoleta, kasi sabi ni Senador Marcoleta, mayroon nga daw di umanong binigay sa kanya si BBM na USB, okay? At saka may mga sekreto daw di umano siya na talagang mabubunyag lang ito doon po sa Blue Ribbon Committee sa darating po na Monday. Itong sa darating na September 1, no? So, alam ko excited ho kayo mga kababayan. And kanina, yung topic po natin patungkol nga sa na binultahan niya itong si Bintulpo patungkol naman sa mga banat ni Bintulpo na ayun nga kasi kay Bintulpo mukhang wala naman daw di umanong patutunguhan. Ito yung tingin ng ating mga kababayan sa ginagawang investigation dyan sa Blue Ribbon Committee. But proceed na tayo dito mga kababayan proceed tayo dito sa pag-uusap ni Mayor Isko Moreno and Joel Chua. Ito yung ano kaya ang nasa likod ng lahat ng ito, kabayan? No, ano kaya ang mga susunod na mga kaganapan? Ayan po, Ano po dito ang report po ni Mayor Isko Moreno? Dinalaw po tayo sa City Hall ngayong hapon ng Sabado ni na 1st District Congressman Erne Dioncio, 3rd District Congressman Joel Chua, and 5th District Congressman Erwin Tieng ng lungsod ho ng Maynila. No, mga kababayan, nakita po natin nung nakaraang mga araw ang sinasabi po ni Mayor Isko Moreno sa bawat distrito binanggit niya na di umano ganito kalaki, nasa 14 billion, okay, from District 1 hanggang District 6, no? So, mayroong ganong kalaking pundo, 14 billion mga kababayan. Tapos kayo nakita naman natin yung epekto ng baha, grabe dito ho sa Maynila. Kaya sabi nga ni Mayor Isko Moreno, talagang kakasuhan niya yung mga involved dito sa corruption ho na ito, dito sa mga palpako ng mga project ho na ito. Sino ba yung mga nabibilong dyan? Binanggit niya pa nga dyan mga kababayan, binanat-banatan niya si Joel Chua patungkol doon sa mga barangay hall na mga palpak, okay, na mga pinagawa, lalo-lalo na yung barangay 313, barangay 272 na mga pinagawa ni Joel Chua ng mga palpak. Yun ang sinabi ni Mayor Isko, pero hindi ko po alam kung ano ho ang mga susunod do na mga mangyayari ngayong sila ho ay nakapag-usap na. No? Kasi, although, naiintindihan ko naman si Mayor Isko. Kasi, siyempre, pumunta sa opisina niya, hindi naman siya yung pumunta kay Joel Chua, mga kababayan. Si Joel Chua naman yung pumunta, even yung mga ibang congressman sa bawat distrito. So, naiintindihan ko na kinakailangan niyang tanggapin. Pero ang tanong ho dito natin, ano ho ang susunod, no? Ayan na yung kaabangan ho natin, kabayan. No? Kasi, naniniwala ho ako doon sa mga sinabi ni Mayor Isko Moreno na papanagutin niya yung mga sangkot diyan sa mga palpako ng mga flood control. But mga kababayan, may second option naman din tayo dahil kasalukuyan na rin po nag-iimbestiga ang Blue Ribbon Committee under the leadership of Antonio Marcoleta. Dito mas naniniwala talaga ako dito 101%. Sana yung kay Marcoleta? Pakita natin. Ito yung kay Marcoleta and ganyan sinabi ko kanina lamang nagkaroon po ng mga matinding pagbaha. Ito naman yung nangyari, baha dito, baha doon. Marami naman po mga sasakyan. Ayan ito dalawa na to, si Joel Chua. Nagkausap po sila. Pakita ko muna saglit mga kababayan before tayo mag-proceed kay Atty. Marcoleta. Ang sinabi po sa caption ni Atty. Joel Chua, congressman ng 3rd District, mga kababayan ng Maynila. Para sa kapakanan ng ating distrito, minarapat po namin na mag-usap at isang tabi ang mga hindi pagkakaunawaan. Putik hindi lang pagkakaunawaan Hindi ito usapin ng hindi kami nagkakaunawaan ni Mayor Isko Moreno kaya kailangan ho namin mag-usap. Hindi Usapin po ito na mga ginawa nyo dyan, mga kapalpakan nyo dyan sa Maynila. Diba? Huwag nyo kayo, bubudulin nyo na naman kami. Ano sabi po ni Atty. Joel Chua?
para sa kapakanan ng ating distrito, minarapat po namin mag-usap at isang tabi ang mga hindi pagkakaunawaan. Hindi ito usapin ng hindi nyo pagkakaunawaan eh. Usapin ito ng mga palpak dyan, pagpapatayo mo ng mga barangay hall na which is against the law dahil nasa bangkita. Okay? Hindi lang kayo hindi na walang ganun nyo kami lukuhin. Kami ay magtutulungan para sa mga batang Maynila. Ayan na naman tayo eh. Kami ay magtutulungan para sa mga batang Maynila. Ang tagal nyo na dyan sa posisyon. Kami ay magtutulungan para sa mga batang Maynila. Pero yung mga batang Maynila ngayon, kawawa kasi lumulusong sa baha. So, ganun dapat mga kababayan. Pero hindi ko lang alam kung ito ba sila natatakot? Dahil nga siyempre sabi ni Mayor Isko, talagang ibubunyag niya. O ito po ay isang question mark po ako. No? Hindi po ako nagsasabi na ikaw ay natatakot. Ito po ito ba ay natatakot? Question mark yan ha? Magtatanong mo ako, natatakot po sila. Kasi patuloy ang pagsasalita ni Mayor Isko Moreno. But proceed tayo dito kay Rodante Marcoleta mga kababayan. Na di umano, mayroon hong binigay. Eto ha, di ko alam kung anong laman ito ha. Mayroon di umanong binigay na USB si BBM kay Rodante Marcoleta. And ang mga laman ho nito malalaman natin sa September 1 mga kababayan. Okay, so tingnan po natin at pakinggan po natin kung ano sasabihin ni Atty. Marcoleta. Popular yung subject matter. Kaya sabi ko nga sa'yo, lahat sumausaw na. Lahat sumausaw na. Lahat sumausaw na. Walang mandato. Ang nakalagay na mandato, Blue Ribbon Committee. Kung gusto akong tulungan ng mga kasama ko, kasi 17 ang miyembro dyan eh. 17 senators. 17 senators. Opo. Oh. Ngayon. Plus yung ex-officio members. Tsaka sila ngayon magpapanukala na mag-create tayo ng isang di ba? Parang nilang ini-insulto yung committee mismo. Di ba? Lalong-lalo na nanggaling sa mga miyembro ng Senado na matagal na ron eh. Opo, Si Kiko Pangilinan kasi ang nagsabi ng gano'n na kinakailangan daw nila, which is kung matatandaan po natin, si Kiko naman membro po siya ng Blue Ribbon Committee mga kababayan. Pero anong sabi? Kailangan natin mag-create ng independent, no? Na mag-iimbestiga dito sa mga palpak ng mga flood control. So, Travis, andyan na nga eh. Yan na nga yung binigyan ho mandato, yung Blue Ribbon Committee. Member ka din naman dyan. Yan ako, hayaan mo na. Alam niyo at this time, napakarami hong gustong sumabay sa issue po ng flood control. Totoo yan. Napakarami mga politiko na gustong sumabay. Na di umano, parang sila, para na naman sila sa taong bayan. Kasi ngayon yung trending ngayon, flood control. Tatagal pa yan ng ilang taon yung palpak ng mga flood control na to. Lalo-lalo na ngayon, tag-ulan na. September, October, November, hanggang December. Yan, yari kayo dyan. Kaya nga daming gustong sumabay eh. Even yung may mga ambisyon ho na mga tumakbo bilang Pangulo, Vice President, Senador, sa darating ho, naalala 2028. Ngayon, sasabay na sasaw-saw yan sila. Pero teka lang sana, bago nyo ituloy po yan, may nagbigay din ng komento. Sabi niya, teka lang, hindi kaya ganyan tinasabihin ng Pangulo na para bagang inuunahan siya ng Blue Ribbon Committee? Kasi ang mas nauna daw po nagpatawag ng investigasyon, ang Pangulong Bongbong Sen eh. Nagpatawag na? Nagpa-investigar itong flood control projects. Di ba, nung kanya kong zona at bago yung first day ninyo ay nagkaroon na ng... Hindi dapat sana ang Pangulong na nagsabi, huwag nyo na muna ang unahan. Pwede ba nga mag-imbestiga na lang muna kayo ng iba? Ako na rito. Walang sinabing gano'n ng Pangulo. Ang totoo niyan, siguro kailangan sabihin ko na rin kayo. Sige nga po. Ayan na. Bago ako nag-imbestiga, yung unang araw na investigasyon, nag-ausap kami ng Pangulo. At siya mismo ang nagbigay ng ilang mga detalye na kakailanganin ko. Kailangan malaman ng taong bayan ito. Yan ang malaking balita ngayon. Sinabi niya sa akin, sana ay magtagumpay ka. Kaya, para siya sa gumawa ng komunikasyon na yan, hindi. Ang Pangulo mismo ay nagbigay ng pahiwatig na sana magtagumpay ang iyong pagdinig. Hindi po ata alam ni Auntie Claire yan, Sen. Kasi si Auntie Claire ang nagsabi nun na para bagang sa kanyang statement ay para bagang inuunahan daw ng Blue Ribbon ang investigasyon pinag-utos ng Pangulo. O yan naman, salita na salita. Hindi mo na nagtatanong sa presidente, di ba? Dapat sana tinanong niya muna, di ba? Para hindi siya lumilitaw na may pagkaano rin eh, no? May pagkaano? Pagkatapos namin nag-uusap, may dumating na isang bisita, naupo sa tabi ko. Mr. President, ito yung gawin mong ombudsman. So personal po kayo magkaharap mismo ng Pangulo, hindi po tatawagan, Sen, ha? Magkatabi nga kami, di ba? Kaya nga kinukwento ko nga sa inyo. Para yung mga tao nagdududa. Wala na kayo nagduda, sinasabi ko na. Marami ho kasi mga kababayan na nagdududa. Alam mo si Marcoleta, ano ito eh? Ito yung personalidad na neutral mga kababayan. Kaya maraming nagdududa dyan ng mga loyalist. Huwag na kayo magduda. Nagkausap naman pala si Atty. Marcoleta at si BBM. Itong patungkol ho dito sa ginagawang investigasyon. Huwag na kayo magduda ha. May dumating na tumabi sa akin. Mr. Mr. President,
natin dito. Yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Mr. President, mabuti dumating ito ka ako. Ikaw dapat ang maging ombudsman. Kasi yung 17 aplikante doon, wala akong masasabi. Sino kaya mga kababayan ang isinadjust, no? Medyo question mark pa ito sa atin at this time. Pero sino kaya ang isinadjust nitong si Atty. Marcoleta na susunod doon na ombudsman? Dahil at this time, bakante po yung yung ombudsman mga kababayan dahil kaka-resign lang. Oo, katapos lamang ng termino bilang pinatawan nga ng ombudsman itong si Martires mga kababayan. Basta't mas gusto kita kaysa doon sa 17. Oo. Sabi ng presidente, siya na nagsasabi. Alam mo bakit ka ako? Alam mo kung bakit ikaw ang sinasuggest ko? Bakit dapat maging ombudsman? Opo. Sino kaya to? Nung ako'y nandun sa House of Representatives, meron akong inimbestiga. Nakumpleto ko yung investigasyon. Nagkaroon ng committee report. Opo. Inadapt ng plenary at nagkaroon ng rekomendasyon na lahat ng mga datos, lahat ng impormasyon na nakalap doon sa investigasyon na yon, Opo. ibigyan ng kopya ngayon ang ombudsman, bigyan ng kopya ang DOJ, ang Solicitor General, kung sino-sino pang ahensya na kinalaman sa pagpapile ng anumang kaukulang aksyon. Either administrative, civil, criminal. Alam mo ka kung nangyari? Walang nangyari. Opo. Kaya kung ikaw ang ombudsman, sabi kong ganyan sa kanya, ako Blue Ribbon Committee ako, para may mangyari ngayon. Yan ang sinabi ko sa kanya. Totoo yan mga kababayan. Kasi nga syempre ang final nito nasa ombudsman eh. Kung ano man po ang lalabas po sa investigasyon, darating yan doon sa ombudsman eh. So pagka hindi na aksyonan ng ombudsman, etong kung ano man ang magiging final result po nito mga investigasyon na ito, abay wala din. Kaya nga. No, so dapat lang talagang yung maupo ngayon diyan sa ombudsman ay talagang yung kanyang hangarin ay hindi po para sa isang tao, hindi lamang para sa isang personalidad. Dapat po talaga ay para sa taong bayan. Kaya natin, saan na yun? Ayan. Ayun. Naririnig ng Pangulo yan. Opo. Ako seryoso ako eh. Kung ang Pangulo sabi niya, narinig mo, magdesisyon ka. Sabi niya, hindi pa ako naka-apply. Wala sa pagbibigay ng CTC. Hindi ka akong problema yan. Halimbawa, may na-shortlist na, binigay sa Pangulo. Sabi ng Pangulo, hindi, wala akong gusto rito. Sige, open uli yan. Hindi, pwede ka na. Ayun. Hindi ba ito pwede sabihin? Kaya ko lang pinukwento ngayon para malaman ng taong bayan. Opo. Na ang Pangulo, wala siyang gusto, hindi niya sinabi na huwag mo kong unahan. Hindi, nandun ako, kami dalawa nag-usap. Yeah. Para magkaalaman na tayo. Ibig sabihin seryoso pati ang Pangulo. Seryoso, siya kang nagbigay sa akin ng USB. Para may makatulong ako sa iyo itong mga ilang mga detalye na pwede mong gamitin. Mabigat pala ito. Baka nanonood ba ang ating news department dyan? Baka hindi ko nila nakuha yung bagay na yan. Jason. Seryoso pala. Hindi mga kababayan, ano kaya ang laman, no? Ano kaya yung laman ng USB ho na yan? Ako. Mayroon kaya yung talagang ikakagulat ho tayo dyan sa laman ho ng USB na yan, mga kababayan? Talaga. Kaya ayaw ko muna sanang ibahagi yun. Alam niyo naman ako, hindi naman ako makwento eh. Kasi yung mga iba dyan po, hindi pa nakausap. Nakausap ko si ganito. Maraming tatamaan dito, mga kababayan. Lalo-lalo na kung sakasakali man. Diba naalala nyo ang sinabi po ni Ping Lacson na talagang mayroon ho mga congressman na involved patungkol po dito mga kababayan sa mga issue na ito ng mga flood control ho na ito. So, abangan ho natin. Tuloy natin. Yun o, mabigat. Numero 1 pa lang nagbigay ng unang tulong sa iyo. Baka sabihin nila, hindi naman sasabi ng totoo siguro, hindi totoo. Tanongin mo si Congressman Sandro. Nakaharap siya. Kung hindi pa kayo maniniwala. Nung araw sige nga, magsalita kayo ngayon. Hindi nyo man lang kami natawagan ni Nelson Sen para may saksing buhay na magpapatotoo na ganap. Ngayong usapan na yun. Mas mabuti ba yung ganito? Na kaagapay nyo ang presidente sa investigasyon? Baka sabihin nila parang hindi yata tama. Anong kaagap? Ako nag-iimbestiga. Ako ang aking komite. Siya, nagpahayag siya ng sana ay magtagumpay ka. Hopefully daw sa amin man din. Wala man din problema yan. Kung sinabi din naman ni Bongbong Marcos yun kay Atty. Marcoleta, sa amin walang problema yan. Walang problema. Kasi sinabi niya naman sana may magtagumpay ka. Kasi mga kababayan, ang nangyari ho kasi dito, dahil nga weak leader si BBM, pinaglaruan siya ng mga nasa baba niya eh. Di ba? Kasi kung hindi weak leader yan, hindi yan paglalaruan. So ngayon, si BBM, sinabi niya, sana magtagumpay ka. Sinabi niya kay Marcoleta. Siyempre, okay naman yan para ho sa atin. Wala namang masama doon. Masama doon. Kapag nagtagumpay ako, hindi
Magtatagumpayan taong ka bayan. dyan. Di ba? Ang kanyang Para sa taong bayan ito. Bakit binuksan niya yung isumbong sa Pangulo eh? Dahil ako yung committee ko ito eh. Yan eh. Mandato ko ito eh. Kaya sa mga bubulista yan, sa mga loyalists, wag masyado kayong wag niyo masyadong banatan to si Marcoleta. Yan ang Pangulo, kung gusto nilang mag-imbestiga, parallel. Wala ko bakit ang problema yun. Pero sa akin niya nga binigay eh. Katunayan na siya sumusuporta, binigyan pa kayo ng USD. Yes. Yun ang ano. Oh. Kaya ang Pero baka yung USB ho na ito yung galing kay Magalong, no? Baka lang naman, no? Kasi kung matatandaan po ninyo mga kababayan, nagkaroon din po ng pag-uusap o nagkaroon din ng pagtatagpo na di umano ayon kay Magalong, meron siyang binigay ng mga dokumento kay BBM, mga kababayan. So, dito naman, hindi natin alam kung anong laman yan. Pero sana ko ay maipakita yan sa September 1. Yan ang sabi ni Marcoleta, papakita niya daw sa September kabayan. No? Kung ano hong mga laman ho niya. Hindi naman yun lang. Kaya marami naman akong ibang mapagkukunan. Yes po. Pero para lang ipaintindi natin, bigyan ng diin na ang Pangulo ay sumusuporta sa aking ginagawa. In-instruct niya yung PMS. So, ibigay mo sa kanya yung magagamit niya. Ayan, opo. Yes, Mr. President. Kagkatapos nung ibinigay sa akin yung USB. Ayun. Magsalita na yung gusto magsalita dyan. Baka kaya tinanggal si Torre kasi si Torre anong tawag dito yung parang pasikat lang sa media ba gano'n. Ito talagang alam na si Marcoleta meron talaga itong magagawa. Maniwala ko kayo mga kababayan, talagang maraming matsuchogi ho nito. And sana kahit yung mga sangkot diyan ng mga congressman, pero alam niyo ako, naniniwala ko talagang kung may mga sangkot man ng mga congressman, tutuluyan ni Marcoleta. Dahil nga siyempre, alam naman natin ho kung paano ito ginipit ng mga kasamahan niya diyan sa Congress. No, na kung saan nga po mga kababayan, dumating pa yung time na pati yung kopya niya kinuha. Yeah. Yun po. Sana po narinig din ni Auntie Claire. Huwag po kayong kumontra. Alam din po. Ay, naka. Auntie Claire, huwag ka masyadong maingay ha. Huwag ka masyadong dakdak ng dakdak. Sinasabi mo kasi yung gano'n. Ito naman, may basbas naman pala ng Pangulo eh. Meron tayong Vox Populi. Ito na. Sang-ayon ka ba? Kayo po ang aming tatanong. Sang-ayon ka ba na magtayo pa ng Independent People's Commission para imbestigahan ang anomalya sa flood control projects? Sino nagpanungkalan nito? Si Kiko, Saka si Soto. Tito Sen, ayun. Ayan, si Kiko Pangilinan, nandaka sa Senador Soto, mga kababayan. Sila yung nagsabi na kailangan natin tayo ng independent na kung saan mag-iimbestiga dyan sa mga palpak ng mga flood control na yan. Samantalang si Kiko Pangilinan ay membro din naman ng Blue Ribbon Committee. Kaya hindi ko maintindihan sa mga ito eh. No? Siyempre hindi kami sang-ayon dyan. Ang binigyan ng mandato Blue Ribbon Committee. So yan, tuloy-tuloy ho natin yan. Dahil ba alam nila kung ano yung magiging impact nito sa taong bayan? Itong ginagawang investigasyon under the leadership of Marcoleta. Kung ang sagot nyo po ay, opo, sang-ayon ako dyan, letter A. Kung ang sagot nyo lang, hindi po, hindi na kailangan yan. May Blue Ribbon na nga eh. Hindi kailangan yan. Ang paraan po ng pagsagot sa ating Vox Populi ay ganun. Ang makikita nyo pong QR code sa yung television screen, ang inyong. Tuloy natin dito ganda sa dulo ha. Kasi bumalik yan sila. Marami pa yan siya. Pangalawa tayo sa buong Asia. Kung ang pag-uusapan ay yung per capita GDP. Yung per capita GDP, mga kababayan, ay ito pong buong kinita ng ating pamahalaan, i-divide sa population natin. Noong pong 1965, Japan po ang number 1. Pangalawa tayo. Pangalawa Pilipinas. 1965, mga kababayan, pangalawa ho tayo eh. No? Ganon kalaki. Noong 1965, pangalawa tayo. Pero ngayon, di ko alam kung baka ang second to the last na yata tayo eh. Hanggang sa dumating po ang panahon, unti-unti na po tayo bumabagsak. Tinalo po tayo naunahan tayo. Primero, ang nakauna, Brunei. Okay. Pangalawa, ang Singapore. Pababa. Hanggang ngayon ay Singapore na, siguro Brunei, Malaysia, Indonesia, at officially, last month, tinalo na tayo ng Vietnam. Tinalo pa tayo ng Vietnam, mga kababayan. Samantalang dati, di hamak ko na mas mayaman ang Pilipinas kung ikukumpara ho natin sa Vietnam. Diba? Talo na tayo. Ganun ba? Last month lang ito ha. Kung hindi ba naman kasing kukurap ng mga nakaupo ngayon? Yan, pinag-usapan natin eh. Parang, di ba? Binalikan ko eh. So yan, tayo na pinaka. Di ba sinasabi ko, baka balagpasan na tayo ng Vietnam. Hindi, nalagpasan na tayo last month. Last month lang ito ha. Ano ang factor dito kung ang pag-uusapan ay corruption sa pagbagsak ng ating kalagayan? Ang kauna-unahan ay yung corruption nga. Dahil sa corruption kasi, nakakalungkot, paano susulong ang isang bansa na yung perang dapat na gamitin mo pang serbisyo sa kanyang mamamayan
at lumaganap ang negosyo. Kasi kung walang corruption, makikita mo magtatribe ang negosyo. Oo. Pag malaki ang negosyo, maraming kita. Pag malaki ang kita, yayabong ang ekonomiya. Mas malaki ang ekonomiya pag dinivide mo. Kasi mas marami na tayong population, kaysa ekonomiya natin, babagsak ang ating per capita GDP. Ayun. So, kailangan itaas mo yung ekonomiya. Paano tataas ang ekonomiya? Sinong gustong mag-invest dito sa bansa natin? Wala na. Sapagkat, puro corruption eh. Kala ko ba kasi, alam mo nang pinagmamalaki nito mga Marcos vlogger, sabi ho nila, una nila pinagmamalaki, nakakapagbayad na. Pati yung si Janjan Sangkay. Oo, dati, ano din yan eh, panay puri-puri din yan kay Digong eh. Balimbing din yan eh. Ano sabi ni Janjan Sangkay? Nung una, sabi niya, talaga daw si BBM daw, nagbabayad daw ng nagbabayad daw ng buhay. Ng tawag dito, ng utang ng Pilipinas eh. Mga Marcos vlogger, sabi ho nila, nagbabayad ng utang. Botra guys, doble-doble pala yung utang ng Pilipinas ngayon, kabayan. So, yung ating infrastructure, ngayon, nakikita niya. Flood control, bagsak lahat. Sino pupunta rito? So, makikita nila yung ating airport, ang mga kalsada, ang mga seaports natin. Yung tourism lang natin, nakita mo? Bagsak na bagsak tayo ngayon. Pinuliti ka na, yung promotion natin, pinakamataas na budget ng tourism, 1.2 billion. Ang laki. Merong isang year doon eh. Ang laki. Akala yung bumagsak sa 200 million, pagkatapos 2025, 100 million. 100 million na lamang. Yung polisiya. Pero di ba sa pagpapayabong po ng ekonomiya ng ating bansa, ang isa sa pinakamalaking factor sana ay ang construction, paggawaing bayan para ang pera natin umiikot. Ang problema, sa pangyayari ito na napasok ng corruption, hindi lang naman kasi construction, bagamat ilalatag mo yung tamang infrastructure. yung mga big projects. Magandahin mo yung infrastructure, road system mo. Yan, magandahin mo yung seaports. Magandahin mo yung airport. Kasi yung kalakalan, tinitingnan kung paano mo i-move yung kalakal. Yung port mo, nakita mo naman yung ating pier. Pagka natambak na yung mga, wala nang paglalagyan ng yung container. Yung mga container. So, yung papasok ngayon, alisin mo lang yung container buwan-buwan para makapasok yung barko para ganito eh. Paano nga yung sistema, pati yung framework at paraan kung paano nga yung pagdaloy ng negosyo, talagang nandun ang corruption. Meron kang Bureau of Customs na pinakakorap yata sa buong Asia. Kaya hindi ganito ka mga kababayan gaano na umuusad yung bansa natin. Kumbaga, nalalagpasan na tayo. Kung pagdating sa paglago ng ating ekonomiya mga kababayan, sobra-sobra sa nalalagpasan na po tayo ng ibang bansa. Napakalayo po sa sinasabi ni Bongbong Marcos na di umano, nag-grow na yung bansa natin. Marami daw siyang mga investment na nakukuha from the other country. Yan ang sinasabi mga kababayan, even pinagmamalaki din yan ng mga Marcos vlogger eh. Pero tingnan nyo naman. Paano kasi yan? Katulad yan sa mga kalsada. Kung hindi ba naman kasi makakapal ang mga pagbumuka ng mga gumagawa dyan. Isipin mo mga kababayan. Ako, it's my own opinion. At ayun po ito sa nakikita ko. Okay? Yung kalsadang maganda, hindi ayusin. Yung kalsadang maganda, ginigiba para ayusin. Samantalan yung mga kalsadang giba, ayaw ayusin. Hindi ko maintindihan sa mga to eh. Baliktad ba mga utak nito? Kasi tingnan mo. Marami sa mga kababayan natin nakakapunan yan. Katulad yan, nung kami po ay nag-drive from Mindanao, papunta dito sa Manila, mga kababayan, ang nangyari, siyempre pagka, nung time na yun, siyempre dadaan ka sa Tacloban, Samar, Leyte, so dadaan ka yan sa mga lugar na yan. Nung kami po ay nagbibiyahe from Davao City, kasi Digos, Davao City, kasi galing kami doon sa Digos talaga eh. Tapos papuntang Davao City, dadaan ka doon. Pagdaan mo ng Davao City, napakaganda ng kalsada. Part ng Mindanao, napakaganda ng kalsada. Dadaan ka papuntang Surigao, okay pa din ang kalsada. Talagang okay, smooth, maganda yung takbuhan ng sasakyan, mga kababayan. Pagtawid mo po ng dagat, ikaw tatawid niya dyan sa Tacloban, Samar, Leyte, Sus Maria Josep. Alam mo, napapaisip na lang ako eh. Meron ba mga namumuno sa lugar na ito? Subukan nyo. Dumaan kayo dyan sa kalsada dyan sa Tacloban, Samar at saka Leyte. Dyan, dumaan kayo dyan mga kababayan. Ay, grabe yung lubak. Isipin mo, parang parang wala ka ng ibang madadaanan. Wala kang choice eh, na pwede mong ilagan ng sasakyan. Wala kang choice. Talagang tutumbukin mo yung mga lubak talaga. Ganun ho kagarapal ho sila. Diba? Isipin mo yan.
Di dumaan ka dyan, grabe dyan ang lubak-lubak dyan sa kalsada na yan. Di ko maintindihan. Samantalang unang-una, yung ating Speaker of the House, agad dyan sa Tacloban. Oo. Napakalaki ng pera ng bayan na nawawala taon-taon samantalang yung lugar nila ay, ayan, giba. Oh, yan ba yung pinagmamalaki nyo? Oh, mga taga-Tacloban, galit na yan eh. Paano ba naman kasi kalsada nyo, hindi inaayos kung may sasakyan kayo, hindi giba agad yan, ilang taon pa lang. Oh. Wala, inuuna yung bulsa bago yung kalsada eh. Hindi tayo magiging isang bansa na talagang kung pag-uusapan ay pangkabuhayan na ilalakas kagaya ng ibang bansa ngayon. Pero sa tingin niyo ba, ikaw nasa yung lawak na ng corruption sa atin, may chance pa ba? Sabihin medyo Paano natin sisimulan? Oo, paano natin masisimulan? Kasi halos lahat na ng sakay, pati Sektor, di ba? pati media, may corruption eh. Oh, kailangan lang magsama-sama ang mga Pilipino na kung makilala nila na ang problema natin talaga ay corruption. Mag-isip-isip na tayo. Gumawa na tayo ng paraan. Pansarili, pangkomunidad, panggrupo, lahat. Kailangan magpasya tayo na siguro ay panahon na. Wag na tayo. Yung may iwanan nating generation. Ito ba ang gagawin? Nagkahuli-huli na tayo. Huli-huli na eh. Na tayong unahan ng Cambodia. Ang susunod na tatalo sa atin Cambodia. Tapos isip-isipin mo, pangalawa ka sa buong Asia. Ibig sabihin nun, Southeast Asia, number 1 ka. Opo. Pagkatapos mapupunta ka sa bandang ilalim, anong ginawa mo bilang isang bansa? Makapatid Timor-Leste, nagpasa na tayo. Isip-isipin mo 1965 din. Opo. Agricultural economy tayo. Mayaman ang ating lupa. Mayaman ang ating kabundukan, mga mineral, nandyan, karagatan natin. Yung ating populasyon, bata pero matalino. Nasa atin lahat eh. Ang mga factors para tayo ay pumalaot na isa sa pinakamalalaking ekonomiya. Oo. Kasi nga mga kababayan, marami daw talaga ang nagsasabi na panahon naman daw talaga ni Marcos Sr., okay naman daw talaga noon. Oo. Even yung marami akong mga kaibigan kahit sa ibang bansa, no, nagsasabi ho sila, yung mga senior citizen na mga panahon nila, bata pa sila nung mga siguro dalaga, binata nung panahon po ni Marcos Sr. Sabi nga nila, okay naman daw talaga Marcos Sr. that time eh. At saka malago talaga yung ekonomiya ng ating bansang Pilipinas. Kaso nga lang, kung kumpara mo ngayon sa pamumuno ni Marcos Jr., abayan layo. Ang dami pong mga OFW natin mga kaibigan doon na kung saan talagang grabe yung suporta nila noong 2022 kay Marcos Jr. pero biglang backlash. Ang layo daw talaga sa pamumuno ni Marcos Sr. Sa itong pamumuno ni ngayon ni Marcos Jr. mga kababayan. Alam nyo, ito yan eh. Ibalik ko lang yung sinabi ni Atty. Mike. No? Sabi ni Atty. Mike, kapag ang isang leader ay mahina, ang kanyang nasasakupan ay nagkakawatak-watak at nagkakanya-kanya. Ito na nga ang nangyayari ngayon sa Pilipinas, kabayan. Kaya ito mga kasama ko dati dyan sa Malacanang, yung mga kasama ko dati dyan na mga nandyan ngayon sa Malacanang, mga umaatake kay Pangulong Duterte dyan ng mga vlogger, no, na nakapabor dyan, mga kababayan. Hirap na hirap po silang ipagtanggol ngayon si BBM. Ito, meron akong kwento sa inyo, mga kababayan. Ito, totoong nangyari. Okay, totoong nangyari ito. Meron akong dalawang kasama dati na sumusuporta kay dating Pangulong Duterte. Ngayon, ang nangyari, bumaliktad sila. Diba? Ito, tingnan nyo mabuti ha. Dati silang Duterte. Bumaliktad ho sila. Ito, mga vlogger ho ito, mga kababayan ha. Pagbaliktad po nila, mga kababayan, siyempre, nandun na sila kay Marcos, diba? Ini-interview nila si Atty. Gadon, yan, yung bubong attorney. No, itong si Gadon, alam mo, akala ko dito dati, okay ito eh. Panay puri ito sa mga Duterte dati eh. Yung pala, din pala, iti din pala itong si Gadon eh. Ngayon, ini-interview nila si Gadon, tapos binabanatan si Sara, si Digong, binabanatan itong si Gadon, mga kababayan. Ngayon, nitong medyo nag-aaway na talaga, nagkakaroon na ng banatan talaga itong Duterte at Marcos, bigla na naman silang bumaliktad. Yan yung eksena bigla na naman silang bumaliktad, pumunta na naman sila sa mga Duterte. Diba? Isipin nyo kung gaano ka lala ng sitwasyon. Ngayon, tinanong ko sila. Sabi ko, kasi nga ako talaga, kahit mga kasama ko yan, binabanatan ko yung mga yan eh. Wala naman akong problema, mga kababayan. Kung pagdating naman, kung kami naman ay magpang-aabot, sige. Wala naman problema eh. Ngayon, ganito yan. Nung time ho na yun, mga kababayan, tinanong ko sila, bakit kayo nandito na naman sa event ng mga Duterte? Ano sabi sa akin? Bro,
Hindi bumalik kami dito kasi hirap na ho kami ipagtanggol si BBM eh. Ang totoo kasi niyan kailangan lang kasi namin ng kwarta kaya gano'n cover kami doon. Pero ngayon kasi bro, na-realize namin na talagang walang achievement di umano. Kasi nga yung mga vlogger na yan, mga kasama namin dati na kung saan nagko-cover yan sa mga achievement noon ni dating Pangulong Duterte, and ngayon daw wala hirap na hirap daw sila kaya bumalik sila sa mga Duterte. By the way, mga kaibigan natin yan, kung nanonood ka man, bro, magandang araw sa'yo. Magandang desisyon yan na bumalik ka. Kasi tayo mga personalidad na hindi ho tayo kayang bilhin ng kahit na magkano. Kasi at the end of the day, yung mga pera na yan, yung kung ano mang kikitain mo sa hindi legal na paraan, iiwan mo din yan maniwala ka sa akin, iiwan mo din yan. Walang magagawa sa buhay mo yan na maganda pagdating ng araw. Okay? Lalo na kung galing sa kawalang hiyaan. Mga kababayan. Isa pa mga kababayan, kunti na lang, last na ito. Nung kami po ay nagko-cover sa Manila, sa Manila, Hotel Manila. Tama ba yung pagkabigkas ko doon mga kababayan? Manila Hotel. Oo, ganito pala. Nung nagko-cover kami that time, nung filing po ng Certificate of Candidacy, ang nangyari po noon, meron pong, actually, kakilala naman yun ng kasama natin mga vlogger na meron pong nag-offer. Okay? Galing saan ito mga kababayan? Alam nyo na kung galing saan. Anong sabi sa amin? Dito na kayo, i-cover nyo lang si Tambalolo. 200,000 a month. Kung ako makapalang mukha ko, kung ako mukhang pera, kukunin ko na yun tapos sisiraan ko yung mga Duterte. Kaso hindi makapal yung mukha ko mga kababayan Sabi mo 200,000 naman, ibabayad sa'yo para lang siraan mo yung mga Duterte. Ganun ho sila ka-desperado. Akala naman kasi nila, madadala nila kami. Di ba? Hindi ako mukhang pera, pinalaki ako ng maayos ng magulang ko. Na meron hong dignidad, na meron hindi ho nabibili ng kahit na magkano. Kami ho di ba? Ni-recruit kami noon dyan sa Manila Hotel. Ano sabi sa amin? 200,000 a month. Kapag ka malaki pa, pagka medyo malaki channel mo, dadagdagan pa daw yan. Anong gagawin namin? Ang trabaho namin? Number 1, atakihin ang mga Duterte. Siraan ang mga Duterte. Pangalawa, purihin sila Tambalolo. Tragos na yan. Alam mo yung mga kasamahan ko, wala akong pumayag mga kababayan. Naging issue pa nga yan kasi nga, di ba, binanat-banatan kami. Kasi pagkatapos kasi nung nag-offer ho sa amin ng ganun, umuwi ako ng province. Noong December yun, kabayan Kasi October nagkaroon ng filing ng Certificate of Candidacy. Tapos, umuwi ako December. Na-in-issue pa ako dyan ng isang tulunggis na babae sa Davao City. Na di umano, tinanggap ko yung pera, kaya ako nanahimik. Kasi nanahimik ako Pagkatapos ng filing ng Certificate of Candidacy, way back to October. October kasi yun from October 1 to October 8. Pagkadating ng November, birthday ko, umuwi ako sa amin. So, hindi ako nag-social media sa loob po ng halos almost 2 months. So, ano sabi sa akin? Nabayaran daw ako. Tinanggap ko daw yung offer. Kung gaano ba naman kaob-ob? By the way, okay naman na ngayon, kabayan. At least, di ba? Diyan mo natin maipapakita na kahit maghirap po tayo, wala akong pakialam. Ang importante sa akin, nandun ako, hindi ko kayang bilhin yung aking dignidad. Hindi ko kami pera-pera lang dito. Nasabi ko sa inyo, hindi po kami binabayaran ni piso ng mga Duterte. Pero, andito kami sa kanila. Because, nakikita ko namin, sila naman talaga may malasakit sa bansa natin. Wala akong pakialam kung mayroong mga hindi gusto sa kanila. That's normal naman talaga sa ating society na kung saan may mga iilan ho na anti-Duterte. Lalo-lalo na yung mahilig sumuyop ng pulburon. Antay talaga yan. Diba? Ganun yung mga eksena ng mga nangyayari mga kababayan. Natandaan nyo po, nung nakaraan, nung kasagsagan po ng issue talking about the 125 million confidential fund ni Vice President Sara Duterte na di umano, inubos in just 11 days. Kung hindi ba naman ub yan, malamang uubusin talaga yan kasi nga binigay po nila December 19. Bilangin mo, pagdating ng January, kapag ka hindi ho yan nagastos yung pera na yan or hindi na ipamahagi doon po sa mga intel, ibabalik po yan doon sa National Treasury. Kaya ang nangyari, from December 19 up to, diba, 19, pagdating pagtapos po ng December, January 1, wala na yan, kailangan mo ibalik yan pag hindi mo na ibigay sa mga intel yan, kabayan. Diba, ganun ho kamaliwanag. Diba, nag-focus sila doon sa confidential fund, 125 confidential fund di umano ni Vice President Sara Duterte. Tapos yung mga nag-iimbestiga sa kanya ng mga congressman noon, ito, naharap sa mga di umano ng mga issue dito about sa mga flood control ho na ito, mga kababayan. Natandaan nyo po ng kasagsagan ng
tinatawag po natin na nagkaroon po ng hearing dyan sa Congress, sa House of Representative ng 125 million confidential fund ni VP Sara, di ba? Sabay-sabay na pumutak. Tingnan niyo mabuti ha. Sabay-sabay na pumutak si Makagago, si Rendon Labrador. Oh, sabay-sabay. Tingnan mo yung pattern ha. Oh, sabay-sabay nilang binanatan si Sara Duterte. Meron pang isang vlogger parang si Sian Gasa, bumanat din yun mga kababayan Ganun sila ho. Sabay-sabay sila nabanat. Tapos pag sabay-sabay nila nabanat, biglang tahimik din kaagad sila. Wala na yatang, wala na yatang padulas. Oh. Talagang nagbabayad po ito ng mga vlogger, kabayan. Patotoo lang. But okay yan. Basta kami, hindi ho kami kasama dyan, ha. Tandaan po ninyo yan. Hanggang dito na lang, kabayan. Kita-kita po tayo sa susunod na dito natin.